Sa mga kapuso nating mahilig magpa-spa, ingat lang dahil ayon po sa Food and Drug Administration, may mga spa na gumagamit ng di rehistradong skin products. Pati yung mga inaalok daw ng serbisyo ng ilan, hindi aprobado ng ahensya. Balitang natin ni Rida Reyes. 2 beses kada linggo o basta't malibre sa trabaho, sa spa ang punta ni Mike para sa kanyang wellness regimen. Di raw siya pahuhuli, mapa-body massage, body scrub, manicure, pedicure, facial at kaunting exercise therapy. I'm also entitled to enjoy something in life, and going to spas is one of the things that you can do na inexpensive, may health benefit, and at the same time, it's clean fun. Bunsod ng busy lifestyle kaya marahil patok na patok ang mga serbisyong hatid ng spa at wellness center. Pero ang Food and Drug Administration o FDA pinag-iingat ang publiko sa ilang spa at wellness center na gumagamit ng mga hindi rehistradong produkto. Kabilang dyan ang ilang cosmetic products na inilalagay sa balat kapag nagpapamasahe o may wellness treatment. Lumabas daw kasi sa kanilang surveillance ang 15 spa at wellness center na umano'y gumagamit ng di ligtas at FDA-approved na serbisyo. The worst thing that can happen po is an adverse reaction sa mga produkto, sa chemicals na ginagamit ng consumers. Pwedeng magkaroon ng skin problems o pwede karoon ng systemic problems. Napag-alaman ding may ilang spa at wellness center na nagre-repack lang ng kanilang produkto na walang pahintulot mula sa original nitong manufacturer. Even repacking, by definition of the law or sa ating batas, ay equivalent to manufacturing. And therefore, with manufacturing, by law, kailangan naka-indicate sino yung manufacturers, sino yung naka-repack at may expiry date. Ang Spa Association of the Philippines nagpahayag ng kanilang suporta sa panawagan ng FDA. Stricto raw nilang nire-regulate ang mga serbisyo at produkto ng kanilang spa member facilities. For us to be able to attract and sustain wellness tourism, we should be professional in terms of our services and in terms of our products. Mahigpit din nagmamonitor ang Chamber of Cosmetic Industries of the Philippines para matiyak na ligtas at pasado sa safety standards ang mga produktong ginagamit ng publiko. It's about good business practice, really. You want to make sure that you obey the laws of the country and also that you're going to guarantee the product safety or the safety of the products that you're using for your clients. Rida Reyes, GMA News.